Kumusta mga kasaliksik? Ang digmaan sa Ukraine ay hindi lamang labanan ng mga tangke, artilyerya at sundalo sa linya ng harapan. Isa rin itong digmaan ng mga anino, lihim na operasyong inilulunsad sa mga banyagang paliparan. Tahimik na pagkilos ng mga ahenteng natutulog sa loob ng mga taon at mga planong pagpapatay na isinasakatuparan ng mga dating sundalo na muling ginising mula sa limot. Ayon sa Ukrainian intelligence, muli nilang nabigo ang isa na namang planong pagpatay kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Isa sa mahigit 10 pagtatangka mula noong taong 2022. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang pagkakadakip sa isang 60 taong gulang na Polish retiree na kinilala lamang bilang si Pavel K. Siya ay dating kasapi ng militar ng Poland at matagal nang may simpatya sa ideolohiya ng dating Soviet Union. Ngunit higit pa riyan, siya ay nanatiling tapat sa layunin ni Putin, ang pagpatay kay Zelensky. Ayon sa Polish authorities, nahuli si Pavel K. noong Abril ng taong 2024 sa tangkang pagpupuslit ng weaponized drone sa Jesona Airport, isang mahalagang hub para sa NATO na malapit sa hangganan ng Ukraine. Hindi siya bayaran, hindi rin siya tinakot o pinilit. Kusa siyang nag-alay ng sarili, dala ng paniniwala sa misyong ibinaba sa kanya ng intelligence network ng Russia. Ang kanyang papel ay simple ngunit delikado, tukuyin ang kinaroroonan ng Pangulo ng Ukraine, suportahan ang operasyon ng sniper at ihatid ang drone na may pampasabog. Ang kasong ito ay produkto ng pinagsanib na operasyon ng Polish Counterintelligence at ng SBU, ang Ukrainian Security Service. Ngunit tulad ng sinabi ng ulat, ito'y isa lamang sa mga sunod-sunod na tangkang pagpatay na tumutukoy sa mas malawak at sistematikong kampanya ng Kremlin para alisin sa eksena si Zelensky. Hindi lang si Pavel K. ang nagtangkang gawin ito. Noong Mayo, 2 mataas na opisyal ng Ukrainian State Guard ang inaresto rin. Sina Colonel Andrei Huk at Colonel Alexander Dirk. Ang kanilang trabaho ay tiyakin ang seguridad ng mismong Pangulo. Ngunit ayon sa mga ulat, matagal na silang narekrut ng FSB, ang pangunahing ahensya ng intelligence ng Russia, bago pa man magsimula ang full-scale invasion. Sa halagang tinatayang $50,000, sila ay inutusang mag-recruit ng iba pang tauhan mula sa loob ng security detail ni Zelensky upang isakatuparan ang plano, kidnapin o barilin ang Pangulo gamit ang mga drone, rocket at iba pang pampasabog. Ang mas nakakabahala, isa sa mga kolonel ay umamin sa kanyang papel sa koordinasyon ng mga drone at rocket strikes, hindi lamang laban kay Zelensky, kundi pati na rin kina Kirilo Budanov at SBU Chief Vasil Malyuk. Ang plano ay sabayang isagawa ang pag-atake sa petsang kasabay ng inauguration ni Vladimir Putin bilang simbolikong dagok sa demokrasya ng Ukraine. Mabuti na lamang at agad na na-detect ng Ukrainian intelligence ang kanilang komunikasyon, kaya't naaresto sila bago maisakatuparan ang plano. Ngunit, kung babalikan ang simula ng digmaan noong Pebrero 2022, malinaw na hindi ito ang unang seryosong panta sa buhay ni Zelensky. Sa loob lamang ng unang 48 oras ng pagsisimula ng opensiba, sinubukan ng Russia na agawin ang kontrol sa Kyiv gamit ang airborne troops at mga espesyal na yumot ng saboteurs. Ayon sa mga narecover na dokumento at testimonya mula sa mga bihag, isa sa pangunahing layuning ng operasyong iyon ay ang pagdakip o pagpatay sa Pangulo ng Ukraine. Sa kabutirang palad, nabigo ang unang tangka. Nabigo rin ang mga sumunod. Taon-taon, buwan-buwan, patuloy na pumapalya ang bawat plano. Ngunit kasabay ng kabiguang iyon, lalo ring nagiging mas tuso at teknikal ang bawat pagtatangka. Kung noong una ay diretsahang paglusob gamit ang Wagner Group at mga Chechen paramilitary forces ang taktika ng Kremlin, ngayon ay mas pinipili nilang magpadala ng sleeper agents. Mga tauhang hindi na aktibo sa militar, ngunit may kakayahang magtago ng mga drone sa maleta, dumaan sa Schengen borders gamit ang malinis na ID at mangalap ng intel sa presensya ng Pangulo. Sa ganitong uri ng digmaan, ang tahimik ay mas mapanganib. Ang katotohanan na ang mga aktibong sundalo mismo ng Ukraine ay maaring mabili ng kaaway ay nagpapatunay sa lawak ng operasyon ng FSB. Mas masaklap
Ang ganitong pagtatangka ay hindi lamang banta kay Zelensky kundi sa buong alyado ng NATO. Ang tangkang pag-atake sa Jesonaka Airport ay maiputuring na direktang probokasyon laban sa kanluran. Isipin kung iyon ay nagtagumpay. Hindi lamang buhay ng isang pangulo ang masasakripisyo, kundi ang integridad ng isang alyansa ng mga bansa na itinayo upang pigilan ang ganitong uri ng agresyon. Mula sa direktang operasyon ng mga bayarang mersenaryo hanggang sa mga aktibong sleeper agents na muling pinakilos matapos ang ilang dekada ng katahimikan, malinaw ang mensahe ng Russia. Walang sinuman ang ligtas, kahit nasa loob ng isang NATO territory. Ngunit malinaw rin ang mensahe ng Ukraine sa bawat planong nabibigo. Ang bawat alaw ay mababantayan at ang bawat pagtatangkang alisin ang kanilang leader ay mas lalo lamang nagpapalalim ng kanilang determinasyon. Sa ilalim ng ganitong klase ng panganib, patuloy na nabubuhay si Zelensky, hindi lang bilang isang presidente, kundi bilang simbolo ng isang bansang ayaw yumuko. Ang pagpapatuloy ng buhay ni Pangulong Volodymyr Zelensky ay hindi na simpleng resulta ng swerte o tago. Ito'y bunga ng masinop, komplikado at patuloy na umuunlad na sistema ng proteksyon na tumutugma sa bawat pagbabago ng banta mula sa Moscow. Araw-araw, ang kanyang seguridad ay isang moving target. Literal, walang fix na schedule, wala ring permanenteng ruta. Maging ang kanyang pinakamalapit na mga tauhan ay madalas walang alam kung nasaan siya sa eksaktong oras. Karamihan sa kanyang public speeches ay pre-recorded. Hindi kami pwedeng maging predictable, ayon sa isang SBU officer na hindi nagpakilala. Predictability means death. Ang ganitong antas ng lihim ay hindi karaniwang pamumuhay para sa isang pinuno ng estado. Ngunit ito ang naging realidad ni Zelensky mula pa noong sumiklab ang full-scale invasion. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, naging game-changer ang kanyang desisyon na manatili sa Kyiv sa halip na lumikas noong Pebrero taong 2022. Sa mga unang araw ng digmaan, inalok siya ng Estados Unidos ng ligtas na paglikas. Ngunit ang kanyang sagot ang tumatak sa kasaysayan. I need ammo, not a ride. Sa iisang pahayag, naging sagisag siya ng paninindigan, hindi lang para sa Ukraine, kundi para sa buong mundo. Ngunit ang pagpiling manatili sa Kyiv ay katumbas din ng pagpirma sa sariling death warrant sa mata ng Kremlin. Kung si Zelensky ay mapatay, maraming analyst ang naniniwala na hindi ito magwawasak sa Ukraine. Sa halip, ito ang magiging mitsa ng panibagong pagkakaisa. Kapag siya'y namatay, mawawala ang pag-aalinlangan ng ilan, sabi ng isang eksperto mula sa European Council on Foreign Relations. Magkakaroon ng martir. At mula roon, muling titindig ang bayan, mas galit at mas buo. Sa isang survey na isinagawa noong Marso ng taong 2025, 82% ng mga Ukrainian ang nagsabing patuloy nilang susuportahan ang paglaban kahit mawalan pa ng tulong mula sa Amerika. Ngunit kaakibat nito, 23% lamang ang naniniwala na posibleng makamit ang full military victory. Noong Hunyo, 60% naman ang nagpahayag na handa silang magtiis ng mas mahabang digmaan, basta't wag lamang sumuko. Ibig sabihin, may pagod na, may pangumulila. Ngunit kung mawala si Zelensky, ang ambiguity na iyon ay mawawala rin. Matitibay ang loob, buo ang galit. Sa kabilang banda, kung si Vladimir Putin naman ang mamatay, ibang senaryo ang posibleng mangyari. Sa ilalim ng kanyang rehimen, walang naitalagang malinaw na tagapagmana. Wala ring demokratikong proseso na maaaring sandalan ng Russia. Sa halip, may tatlong kampo na sabay-sabay na nag-aabang ng kanilang pagkakataon. Ang mga oligarko, ang mga general, at ang mga ahente ng intelihensya. Lahat ay may kani-kanyang interes at higit sa lahat, may kani-kanyang armas. Kung si Putin ay biglaang mawala, magugunaw ang balanseng pilit pinanatili ng Kremlin sa loob ng 2 dekada. Hindi ito magiging state funeral na susundan ng pagkakaisa. Ito ay magiging madugong agawan sa kapangyarihan. Parang bangkay ng imperyong wala ng kaluluwa. Ang natitirang katawan ay pag-aagawan ng mga gutom na buwitre.
Sa isang bahagi ng ulat, binanggit ang Wagner Mutiny bilang paunang sulyap sa kung gaano kalapit sa bingit ng pagkakawatak ang militar ng Rusya. Kung walang nangunguna, ang chain of command ay mapuputol. Ang mga sundalo sa harapan ay magiging warlords ng kani-kaniyang teritoryo. Ang bawat general ay pwedeng magpanggap na pinuno, habang ang mga lungsod sa Rusya ay magiging larangan na madugong agawan ng kapangyarihan. Hindi yan spekulasyon. Wika ng isang dating intelligence analyst sa London. Iyan ang kasaysayan ng Russia. Kapag ang ulo ay naputol, ang katawan ay hindi nagre-regenerate. Ito'y nagkakalas-kalas. Sa konteksto ng kasaysayan, malinaw ang pattern. Tuwing may bumangga kay Putin, lalo na kung ito'y sa pampublikong paraan, ang tugon ay marahas at mapangwasak. Ang listahan ng mga pinatahimik ni Putin ay mahaba na. Mula kay Alexander Litvinenko na nilason sa London gamit ang polonium noong 2006 hanggang kay Alexei Navalny na nilason, ikinulong at kalaunan ay namatay sa kulungan dahil sa inawag nilang sudden death syndrome. Noong 2023, bumagsak sa ere ang eroplano ni Yevgeny Prigozhin, ang dating pinuno ng Wagner Group, makalipas lamang ang ilang linggo matapos siyang magmungkahi ng kudeta. Ito ang klasing pamahalaan na pinamumunuan ni Putin, hindi isang gobyerno, kundi isang mafia state na ang pagkilala ay hindi base sa batas, kundi sa katapatan at takot. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mata ni Putin, si Zelensky ay higit pa sa isang kaaway, isa siyang insulto. Isang dating komedyante, walang background sa militar, ngunit piniling tumindig kaysa umatras. At sa bawat araw na siya'y nabubuhay, bawat kamay na kanyang kinakamayan sa mga western capitals, bawat generals ng Russia na nababalitang pinalitan o pinahiya, ay dagdag na hibla ng kahihiyan sa kwento ng Kremlin. Hindi ito simpleng estratehiya. Isa na itong personal na galit. Para kay Putin, dapat mawala si Zelensky hindi dahil ito'y makakapagpanalo sa digmaan, kundi dahil ang kanyang presensya ay patunay ng lahat ng kabiguan ng Moscow. Sa ganitong pananaw, malinaw kung bakit hindi tumitigil ang mga pagtatangka. Hindi na ito taktikal. Isa na itong panata. Isang misyon ng isang taong desperado, mapaghiganti at takot na takot sa pagguho ng sariling imperyo. He's not just trying to win a war, ani ng isang analyst sa Berlin. He's trying to erase the symbol of his failure. Kaya habang si Zelensky ay patuloy na umiilag sa bala at bomba, habang ang Ukraine ay muling nagtatayo mula sa abo, at habang ang buong mundo ay nagmamasid, nananatiling malinaw ang hamon. Ang digmaang ito ay hindi lamang laban ng mga sundalo. Ito'y labanan ng mga ideolohiya ng katotohanan laban sa propaganda at ng dalawang pinuno na parehong alam na ang matatalo ay hindi lamang mawawala sa pwesto kundi maaring mawala sa mundong ito ng tuluyan. Ang kasaysayan ng digmaan ay laging sinusulat ng mga tagumpay. Ngunit sa modernong labanan ng Russia at Ukraine, may bagong anyo ng tagumpay na lumilitaw. Hindi mula sa mga sundalo sa trench, kundi mula sa mga lihim na operasyong tumatagos sa mismong puso ng kaaway. At dito, unti-unting lumilitaw ang kakayahan ng Ukraine na hindi lang depensahan ang sarili, kundi sagutin ang mga pagtatangkang pagpatay sa kanilang lider sa pamamagitan ng matatalinong kontraopensiba sa mismong teritoryo ng Russia. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang isang bansang dating tanging depensa ang sandata, ay ngayon ay nakapapasok na sa mismong likod ng linya ng kaaway at tumitira ng may mensaheng hindi na kayang baliwalain ng Moscow. Nagsimula ang lahat noong Agosto taong 2022 nang pasabugi ng isang car bomb si Daria Dugina, anak ng kilalang ultranationalist na si Alexander Dugin, ang tinaguriang ideolohikal na utak ng imperyong panaginip ni Putin. Si Dugina, na lulan ng kotse ng kanyang ama, ay namatay sa isang pagsabog na nagmula sa ilalim ng sasakyan. Habang agad namang itinuro ng Kremlin ang sisi sa Kyiv, ipinanggi ng Ukraine ang direktang pananagutan. Subalit sa mga eksperto, malinaw ang simbolismo. Ito ay hindi lamang pagpatay, ito ay babala. Alam namin kung nasaan kayo, kaya namin kayong abutin. Mula roon, ang taktika ng Ukraine ay umusad mula sa simbolismo tungo sa mataktikang parusa.
Noong Abril 2023, isang bomba ang sumabog sa isang cafe sa St. Petersburg na ikinamatay ng kilalang pro-war military vlogger na si Vladlen Tatarsky. 200 sibilyan ang nasugatan. Ayon sa mga imbestigador, isang babaeng Russian na may anti-war sentiments, si Daria Trepova, ang nag-abot ng estatwang may lamang pampasabog kay Tatarsky. Habang itinatanggi ng Ukraine ang direktang pakikilahok, ang kahulugan ng operasyon ay malinaw. Hindi lang sundalo o general ang target ngayon, kundi pati mga propagandistang nagpapalaganap ng kasinungalingan at galit sa ngalan ng Kremlin. Pagdating ng Disyembre 2024, isang mas mapangahas na misyon ang isinagawa. Isang bomba, itinago sa loob ng electric scooter, ang sumabog sa harapan ng apartment ni Lieutenant General Igor Kirillov sa Moscow, ang pinuno ng Russia's Nuclear, Biological and Chemical Defense Forces. Isa siyang kilalang utak sa paggamit ng mga kemikal laban sa mga sibilyan sa Ukraine. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito simbolikong galaw. Ito ay tuwirang parusa. Patay si Kirillov at pati ang kanyang aide. At ang mas matindi pa, kinumpirma ng Ukrainian intelligence ang operasyon. Isa itong malinaw na pahayag. Ang hustisya ay maaaring abutin ang sinuman, kahit ikaw pa ang may kontrol sa mga sandatang pandigma. Ngunit ang rurok ng lahat ay dumating sa operasyon na tinaguriang Operation Spiderweb. Noong Hunyo taong 2025, matapos ang 18 buwang paghahanda, matagumpay na isinagawa ng Ukraine ang pinakaambisyoso nitong covert strike. Gumamit sila ng mga inosenteng Russian truck drivers na hindi alam na ang kanilang mga kargamento, mga mobile homes ay may laman palang mga drone na may dual warheads. Itinayo ang mga truck sa paligid ng 5 pangunahing air bases sa loob ng Russia. At sabay-sabay, noong ika-1 ng Hunyo, 117 FPV drones ang pinakawalan, diretsyong tumama sa mga strategic aircraft ng Russia. Ayon sa ulat ng Ukraine, 41 strike ang tumama at 13 bomber ang nawasak. Kabilang na ang mga mahalagang Tu-95 at A-50 AWACS aircraft. Inatayang 20 eroplano ang aktwal na nakumpirma ng mga independent analysts mula sa US. Isa itong napakalaking tagumpay, lalo na't ginamit lamang ay murang drone, ngunit ang pinsala ay umabot sa $100 milyong. Ayon sa mga strategist, isa itong dramatic shift sa taktika ng Ukraine. Mula sa simbolikong pagpapasabog ng kotse at kafe, ngayon ay umabot na sa pagwasak ng mga high-value military assets. Ngunit kasabay nito ang mas malalim na panganib. Sa bawat tagumpay ng covert strike, mas lumalaki rin ang posibilidad ng escalated retaliation mula sa Moscow. Maaring makitang terorismo ng Russia ang mga ataking ito at sa kanilang pananaw, ito'y nagbibigay lisensya sa kanila na magsagawa ng mas marahas pang operasyon. Ngunit mariinang paninindigan ng Kyiv. Ayon sa kampo ni Zelensky, lahat ng operasyong ito ay lehitimong bahagi ng digmaan. Ito ay retaliation, ani ng isang opisyal ng SBU. Hindi ito terorismo, ito ay hustisya at babala sa mga nasa likod ng sistematikong parakasan sa mga sibilyan. Ang mga target nila ay hindi random. Sila ay mga arkitekto ng agresyon, tagapag-utos ng aerial bombings, tagapangalat ng propaganda. Sa ganitong pananaw, ang Ukraine ay lumalaban hindi lang para sa teritoryo, kundi para sa karapatang mabuhay ng may dignidad. Gayunpaman, may mga babala rin mula sa ilang diplomats sa Europa. Ayon sa kanila, habang kahanga-hanga ang inobasyon ng Ukraine sa drone warfare, may hangganan ito. Bawat atake sa loob ng teritoryo ng Russia ay pwedeng ituring na provocation. At kung hindi magiging maingat, maaaring madamay sa mas malawak na labanan ang buong kontinente, lalo na kung aatakihin ang isang nuclear-capable command center o isang Russian installation malapit sa NATO border. Ngunit ang tunay na revolusyon ay malinaw. Binago ng Ukraine ang mukha ng modernong digmaan. Hindi na ito laban lang ng mga sundalo sa trench. Isa na itong digmaan na makalihim na ahente na mga drone na kayang dalhin ng isang delivery truck, na mga scooter na may bomba, at ng mga operasyong kayang bumago ng balanse ng kapangyarihan sa isang iglap. At habang si Zelensky ay patuloy na pinupuntirya ng mga pagtatangkang pagpatay, siya at ang kanyang intelihensya ay tahimik na bumabalik ng suntok.
sa paraang hindi lang nakakasugat, kundi nakakapinsala sa pinakapuso ng rehimeng gustong magpabagsak sa kanya. Sa huli, ito ang bagong mukha ng digmaan. Tahimik ngunit malupit, murang teknolohiyang ngunit napakamapanira, at sa gitna ng lahat ng ito, isang maliit ngunit matapang na bansa na ayaw magpatalo. Ang tanong na lang ngayon, hanggang saan pa ito lalayo? At hanggang kailan tatagal ang pasensya ng isang desperado at duguang Kremlin?